What's going on YouTube? Nandito tayo ngayon para pag-usapan ulit yung mga CVT o panggilid ng mga scooters nyo. Gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat kasi habang ginagawa ko tong vlog na to ay meron na tayong 3,000 subscribers. Salamat po sa inyo kasi kung wala kayo, wala rin ako at baka hindi na rin ako gumagawa ng videos ngayon. Okay, intro muna! Kumusta kayo mga nilalang? Actually, meron na akong dalawang videos na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa bola, sa clutch spring, sa CVT. Kaya lang, nag-decide ako na gumawa pa ng pangatlong video kasi napansin ko na dun sa comment section ng dalawang videos ko na yon, napakaraming mga pumapasok na tanong. Yung iba pare-pareho, yung iba naman nandun na yung sagot sa video na yon, pero itinatanong pa rin nila sa akin kung ano yung sagot. Okay lang yan guys, okay lang yan. Maganda yung nagtatanong kayo eh. Pero ganito, hindi ko na lang sasagutin yung mga tanong nyo ng isa-isa. Panoorin nyo ng buo tong video na to at sa palagay ko masasagot nun yung mga tanong nyo. So ito ang nagre-represent ng CVT ng motor. Technically, hindi yung buong CVT. Ito yung nagre-represent sa ikot o galaw ng variator o yung front pulley. Ilabas muna natin sa usapan yung secondary pulley o yung pulley mo sa likod dahil technically nakadepende yon sa pagbuka ng variator. Simpleng informasyon muna, ang bola ay kumokontrol sa kung saang point ng RPM magsisimulang bumuka yung variator mo. Yung spring naman ay nagsasabi kung kailan ka take off, kung kailan take off yung motor mo. Yung RPM rate ng clutch spring ay hindi bumabase sa ikot ng variator, kundi bumabase sa ikot ng pulley mo sa likod. Hindi kasi laging sabay ang ikot niyan eh. Siyempre, depende yung bilis ng ikot niyan sa gear ratio. Pag nasa mababang gear ratio ka, mas mabilis ang ikot ng variator kesa doon sa pulley mo sa likod. Kapag naman nasa highest gear ratio ka, sa punto na yon, mas mabilis na ang ikot ng pulley mo sa likod kesa sa variator. Ang center spring naman, ang tumutukoy sa kung gaano katagal mo maaabot yung highest gear ratio mo. Again, yung RPM rate ng center spring ay dumidepende rin sa ikot ng pulley sa likod, hindi sa pulley sa harap o variator. So, itong buong system na to ay nagre-represent sa magiging kilos ng variator mo. Ito ang setting ng stock. Ibig sabihin, wala kang binago mula nung binili mo yung motor mo. Itong bar na to, ang nagre-represent sa RPM rate ng variator mo. Yung bilis ng ikot ng variator mo. So, itong nasa baba, ito yung ikot ng variator mo kapag naka-idle ka. At itong nasa taas naman, ay yung maximum RPM ng variator mo. Ibig sabihin, pigang-piga ka na at babad na babad ka na sa piga. So, mula dito, papunta dito, unti-unting tumataas yung RPM ng variator mo o pabilis ng pabilis yung ikot niya. Ito namang maliit na bar ang tumutukoy sa pagbuka ng variator mo. So, ito yung ikot ng variator at ito naman yung pagbuka ng variator. Itong ibaba, ito yung lowest gear ratio. Ibig sabihin, sa puntong to, sarado pa yung variator mo. At dito naman sa puntong to, nasa highest gear ratio ka na. Ibig sabihin, bukang-buka na yung variator mo, nakasagad na. Itong mga lines naman na to ay yung preferred ni manufacturer o ng mga engineers na nag-design ng motor mo na dapat na RPM rate mo on a certain gear ratio. Wala namang primera, segunda, tercera, kwarta ang scooter. Pero for the sake of this discussion, sabihin na lang natin na itong yellow ay nasa rate ka ng primera, itong green kumbaga yung buka ng variator mo ay nasa katumbas na ng segunda, orange, tercera, yung red, kwarta. So, preferred ni manufacturer na dapat ito yung RPM rate mo. Ito yung revolution ng motor mo kapag nagsimula ng kumapit yung primera mo. So, at this stage, itong guhit na to, itong pagitan ng dalawang guhit na to, at this stage, kumbaga nasa primera ang gear ratio mo. Tapos, ito rin yung preferred RPM niya kapag nakasegunda ka na. Ganun din yung preferred, ito rin yung preferred RPM rate niya
kapag nasa 3.0 ka na. At syempre, ito rin yung kumbaga preferred ni manufacturer na dapat RPM rate mo pag halos na reach mo na yung maximum gear ratio o yung pinakabukang-buka ng bola mo o ng variator. So, ganito yan. Naka-idle ka. Pag piga mo ng throttle, tumataas yung RPM ng motor mo, di ba? Ngayon, iikutin ng variator mo yung pulley mo sa likod. The moment na ma-reach ng pulley mo sa likod yung RPM requirement ng clutch spring, kunwari, ang stock na clutch spring mo is 800 RPM. So, the moment na umikot na ng 800 revolutions per minute yung pulley mo sa likod, tatakbo na yung motor mo. At that point, kumbaga sa manual, naka-primera na siya. And then, habang dinidiin mo yung throttle, unti-unti ring tumataas yung RPM ng motor mo. Habang tumataas yung RPM ng motor mo, bumubuka rin siya ng unti-unti. Hanggang sa mabot niya ang RPM rate na to. At that point, bukang-buka na yung bola mo. Okay? Ngayon, at this point, pag nasa highest gear ratio ka na, mag-gain pa rin ng speed yung motor mo. Pero yung speed na yon ay hindi mo na mag-gain sa pag-angat pa ng gear ratio dahil yung gear ratio mo sagad na nasa pinakamataas na Yung pag-gain mo ng speed, dumidepende na yon sa natitira pang maiaambag na RPM ng motor mo hanggang sa maabot niya yung maximum RPM. So kapag na-max mo na yung RPM mo, babad na babad ka na at nakikita mong hindi na gumagalaw yung speedometer mo, ibig sabihin nasa top speed ka na. Again, itong bar na to ay hindi tumutukoy sa RPM mismo ng motor, kung hindi sa ikot ng variator. Yun yung parte ng front pulley na kinalalagyan ng mga bola. So, anong mangyayari kapag gumamit ako ng mas magaan na bola? Kapag gumamit ka ng mas magaan na bola, ganito mangyayari. Kita nyo yun? Ulit. Ito yung stock, ito yung mas magaan na bola. So, kung mapapansin nyo, tumaas tong bar na to. Ang ibig sabihin niyan, ang mas magaan na bola ay nagre-require ng mas mataas na RPM para bumuka. So, kung yung stock, dito pa lang ang RPM rate mo, bumubuka na yung variator mo. Kapag gumamit ka ng mas magaan na bola, kailangan mo pang ma-reach tong RPM rate na to bago siya bumuka. So, anong advantage pag gumamit ka ng mas magaan na bola? Ang advantage niyan, dahil mas may buwelo siya bago mo ma-reach yung highest gear mo, mas mabilis yung ikot niya, kumbaga. Mas ramdam mo yung acceleration mula sa point na to hanggang dito ng revolusyon ng motor mo or yung ikot ng variator mo. Pero, technically, hindi totoo na nababawasan ng top speed mo pag gumamit ka ng mas magaan na bola. Kung mapapansin mo kasi, pagdating niya dito sa highest gear ratio, ang RPM niya nandito na. At may natitira pa siyang ibibigay na RPM hanggang sa ma-reach mo yung top speed mo. Pero para to sa mga taong naghahanap ng acceleration. Mas ramdam mo technically ang acceleration ng mas magaan na bola. Kasi nga, mas may buwelo siya Nasa mas mataas na RPM yung pagpapalit mo ng gear Pero, may disadvantage din to. Para maramdaman mo yung acceleration, kung yung stock mula dito hanggang dito lang ang piga mo, mararamdaman mo na magsisimulang bumuka yung bola. Sa mas magaan na bola naman, mula rito hanggang dito dapat na RPM bago magsimulang bumuka yung bola. So technically mas malakas siya sa gas. Kasi kapag mababaw lang yung piga mo ng throttle, hindi mo mararamdaman na bumubuka siya. Yun yung dahilan kung bakit puro ungol lang siya kapag mababa yung piga mo. At para maramdaman mong bumilis yung scooter mo, kailangan mo siyang pigain ng mas madiin. So mas malakas siya sa gas technically. Pero may naririnig ako na nagsasabi na nababawasan daw yung top speed ng motor kapag gumamit ka ng mas magaan na bola. Well, actually hindi. Kahit gumamit ka ng mas magaan na bola, basta alam mo yung ginagawa mo, basta tama yung ginagawa mo, at hindi ka lumalabas sa power band, hindi mababawasan yung top speed mo. Mababawasan yung top speed mo kapag nasobrahan ka ng paggaan ng bola at lumabas ka na sa power band. Mamaya, may mas i-explain ko pa yan. So, balik tayo sa stock. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba ang nangyayari kapag gumamit ka naman ng mas mabigat na bola. So, ito yung stock, ito yung mas mabigat na bola. Ulit, ito yung stock, ito yung mas mabigat na bola. So, kung mapapansin nyo, bumaba naman siya. So, ibig sabihin naman yan, at this point pa lang, mababaw pa lang yung RPM mo. Mababaw pa lang yung piga mo. Nagsisimula nang bumuka yung variator mo o yung mga bola mo sa loob ng variator. So, ano ang advantage niyan? Well, basically, pwede nating sabihin na bahagya kang nakakatipid ng gas. At pangalawa, nababawasan mo yung ungol ng motor mo bago siya mag-take off. Pero may disadvantage naman yan.
Una, may tendency na yung dahil sa mababang RPM pa lang ay nagsisimula na siyang bumuka, may tendency naman na mapuwersa yung motor mo. Kumbaga hindi pa sapat yung buwelo, pero gusto nang bumuka o gusto nang umakyat ng gear mo. At ang pangalawang disadvantage naman nito ay since dito ka pa lang sa RPM rate na to, nasa maximum gear ratio ka na, at this point, aasa na lang yung motor mo sa itataas pa ng RPM niya. At since mas malayo yung lalakbay niya para maabot yung mataas na RPM, mas matagal mo rin maabot yung top speed. So basically guys, hindi totoo na nadadagdagan ng top speed mo kapag gumamit ka ng mas mabigat na bola. Kasi yun pa rin naman yung highest gear ratio mo Hindi naman nagbabago. Tataas lang ang top speed mo kapag pinakalkal mo yung pulley mo or pag bumili ka ng racing set ng CVT. Kasi naka-overrange yung pulley nun. Ibig sabihin, kaya niyang ilagay ka sa mas mataas pang gear ratio kaysa dito. Yun lang yung time na tataas yung top speed ng motor mo. So, balik ulit tayo sa stock. Ngayon, pag-usapan naman natin yung center spring. Ito naman, yung mas matigas na spring. Ulit, ito ang stock, ito ang mas matigas na spring. So, kung mapapansin nyo, hindi tumaas tong bar na to. Humaba lang siya. Ibig sabihin yan, ang spring, ang tumutukoy sa kung gaano katagal mo maaabot yung pinakamataas na gear ratio. May mga nagtatanong, may nagsabi daw sa kanila na kapag nagtaas ka raw o gumamit ka raw ng mas matigas na spring, mas tumataas daw yung RPM ng motor mo. Actually, hindi. Hinahabaan niya lang yung pagpapalit mo ng gear. Yung time ng pagpapalit mo ng gear. Pero, hindi niya tinataasan yung RPM delivery ng motor mo. Ngayon, baka tanongin niyo ako, bakit ganon? Gumamit ako ng matigas na spring, tapos puro ungol lang yung motor ko, parang ang taas ng RPM. Technically, hindi niya pinataas yung RPM ng motor mo. Ang nangyayari lang kasi is, di ba nga, dito natin ibase. Di ba nga, preferred ni manufacturer na dito pa lang sa RPM range na to dapat nasa gitna ka na ng pagitan ka na ng segunda tercera, di ba? Pero dahil hinabaan niya yung time ng pagpapalit mo ng gear, kumbaga nangihingi na ng mas mataas na gear ratio yung makina mo. Pero yung spring mo, hindi ka pa rin nilalagay sa mas mataas na gear ratio. Kumbaga sa manual, kung nasa primera ka, tapos umuungol na yung primera mo, nangihingi ng segunda, pero hindi ka pa rin nagsisigunda. So, ang mangyayari, nag-over revolution siya. Kaya pakiramdam mo, pinataas ng spring yung RPM ng motor mo. Pero ang totoo, hindi. Dinidelay niya lang yung pagpapalit mo ng gear ratio. Ang advantage nito, medyo mas lumalakas naman ang hatak ng motor. Again, mas lumalakas ang hatak ng motor. Hindi arangkada, magkaiba yon. Ang arangkada ay acceleration. O kung gaano kabilis tumaas ang speed ng motor mo. Ito naman, since mas nagtatambay siya sa gear bago niya itaas yung gear ratio mo, medyo mas may laban siya sa mga paakyat or sa mga mabibigat na karga. Pero, ang disadvantage naman nito is mas malakas ng konti ito sa gas consumption kumpara sa stock. Kasi sa preference ni manufacturer, dito pa lang dapat nasa high gear ka na Pero pag nagpalit ka ng mataas na spring, dito mo pa lang sa RPM na tumaabot yung high gear. So, ibig sabihin, mas tumatambay talaga siya. Kaya medyo mas malakas siya ng konti sa gas. Balik ulit tayo sa stock. Ano naman ang mangyayari kapag nagpalit ka ng mas malambot na spring? Ito yung stock, ito yung malambot na spring. Ulit, ito yung stock, ito yung malambot na spring. So mapapansin mo naman sa point na to, mas mabilis naman o mas umiksi naman yung bar na to. Ibig sabihin, dito sa RPM range na to, magsisimula na siyang umakyat yung bola mo. Pero, maaga rin siyang masasagad. So kung yung stock, dito ka pa lang sa RPM range na to maabot mo yung highest gear ratio. Kapag gumamit ka ng mas malambot na bola, mas maaga mong maabot yung highest gear ratio. Kumbaga, nasa pang tresera pa lang yung preference na RPM ni manufacturer, pero ikaw nakakwarta ka na. Kapag nagmalambot ka na bola, may tendency rin na mas matagal mong maabot yung top speed ng motor mo kasi hindi pa sapat yung RPM rate ng motor mo para sa highest gear ratio, pero naka highest gear ratio na siya. And then from that point, aasa na lang siya sa itataas pa na RPM ng motor mo para maabot niya yung top speed. Pero again, hindi nito dinadagdagan o binabawasan yung top speed ng motor mo. Itong setting na to, para to sa mga magagaan. Yung as in, sobrang gagaan talaga nila. Tapos puro lang sila sa patag na kalsada, nagmamaneho. Hindi rin sila nag-aangkas ng mabigat. Ang purpose naman nito is, kapag nasa patag ka at magaan ka, mas magaan din sa pakiramdam mo yung takbo ng motor. Pangalawa, nakakatipid ka ng konti sa gas. Kasi, mas maaga mong naabot yung highest gear ratio Hindi mo na hinihintay na tumaas pa yung RPM ng motor mo, nagkwarta ka na.
Ang disadvantage naman nito, syempre kung medyo uphill yung daan or medyo nag-angkas ka, may tendency rin na sa highest gear ratio ay mabitin ka sa RPM. So feeling mo hihina yung hatak niya. So pag-usapan na natin ngayon yung kombinasyon ng bola at saka spring. So nandito tayo sa stock na setting. So sabihin na natin nagpalit ka ng magaan na bola. Pag nagpalit ka ng magaan na bola, ganito ang mangyayari. Tapos nagpalit ka rin ng matigas na spring. Ito ang mangyayari. Kita nyo yung diferensya, guys. So, ito yung nagmagaan ka na ng bola at nagmatigas ka rin ng spring. So, ulit. Ito yung stock. Ito yung nagmagaan ka ng bola tapos nagmatigas ka ng spring. At this point, guys, masasabi ko na puro ungol talaga yung motor nyo kapag ginawa nyo yung setting na to. Kasi una, mas mataas na RPM ang i-require niya bago siya bumuka. So, sa starting point pa lang, maungol na yung motor mo. Tapos, sa moment na tumataas yung, bumubuka yung mga bola mo sa loob ng variator, nagkakaroon din siya ng over-rev. So, uungol pa rin siya. Kasi nga, mas mahaba yung time na kailangan niya para maibuka niya ng husto yung variator. Isipin mo, bago mo maabot yung highest gear ratio mo, halos nasa maximum RPM ka na ng variator o ng motor mo. So, hindi ko gets yung ganitong setting sa totoo lang. Nagtataka rin ako kung bakit maraming gumagawa nito. Pero, madalas na mga gumagawa nito, hindi talaga nila nagigets. Ginaya lang nila yung setting na sinabi sa kanila nang napagtanungan nila. So, balik ulit tayo sa stock. So, pag-usapan naman natin yung kung anong mangyayari kapag nagpalit ka ng mabigat na bola at mas malambot na spring. So, kapag gumamit ka ng mas mabigat na bola, ito mangyayari. Bumaba yung RPM requirement niya. Pag naglagay ka ng mas malambot na spring, ito naman mangyayari. Ayan. Kita niyo yung diferensya? So, ito yung stock. Ito naman yung kombinasyon ng mas mabigat na bola at mas malambot na spring. At this point, kung mapapansin mo, hindi pa gaanong mataas yung RPM o yung buwelo ng variator mo, nagsisimula na siyang bumuka. Tapos, yung RPM rate na pine-prefer ni manufacturer na dapat nasa gitna pa lang yung buka ng bola mo, ikaw naman, yung variator mo nakasagad na bukang-buka na. Kapag ganito yung setup mo naman, may tendency naman na humina talaga yung hatak ng motor mo. Kasi masyado niyang minadali yung pag-akyat ng gear. Hindi pa sapat yung buwelo niya. Umakyat na siya sa sagad na gear. So, nangyayari din dito, sobrang taas. Maabot mo pa rin yung top speed mo, pero sobrang tagal niyang maabot yung top speed. Kasi, mula dito, gagapang na yan eh. Hanggang sa maabot niya yung maximum RPM ng motor mo, at doon palang titigil yung pag-ambag ng motor mo ng speed. So, mas matagal mong maabot talaga yung top speed pag ganito yung setting mo. So, mabalik tayo dun sa usapan na nakakabawas ng top speed ang paggamit ng magaan na bola. Well, binanggit ko kanina na nababawasan lang yung top speed mo kapag sumobra ka sa gaan. May power band kasi yan eh. Technically, hindi dapat nababawasan ang top speed mo kapag gumagamit ka ng mas magaan na bola. Pero, kapag sobrang gaan na nung nilagay mo, ganito na mangyayari. So, ito yung stock. Ito yung mas magaan na bola. Ito naman, yung sobrang gaan na bola. So, sabihin na nating SkyDrive ang motor mo at ang stock na bola mo ay 16 grams. Tapos, ewan ko kung anong naisipan mo at bigla kang bumaba ng straight na 10 grams. Kasi gusto mo yung arangkada, sige. Kapag ganyan, talaga mababawasan na yung top speed mo. Hindi dahil gumamit ka ng magaan na bola, kung hindi dahil lumabas ka na sa power band. Ano yung ibig kong sabihin na lumabas ka sa power band? Kasi sa puntong to, isipin mo naman, sagad na yung RPM ng motor mo. Kumbaga, halos umiyak na yung makina mo. Pero yung gear ratio mo, hindi pa sumasagad. Kita mo guys, hindi na sila pantay. So, naabot mo na yung peak o maximum RPM ng motor. Pero yung bola mo, hindi pa niya naabot yung pinakabukang-bukang posisyon niya. And, once na nandito ka na sa sitwasyon na to, wag mo nang i-expect na may sasagad niya pa yung buka nung mga bola mo. Kasi nga, sumagad na yung RPM ng motor mo eh. Wala na siyang may aambag pa. Dahil yan sa tinatawag na centrifugal force. Yung mas mabigat na bola, mas madali niyang naibabato palayo mula sa center ng variator. At yung mas magaan na bola naman, mas matagal o mas maraming ikot ang kailangan niya para maibato niya sa pinakamalayo. So, pag sobrang gaan ng bola mo, kahit nakasagad na yung RPM ng motor mo, pigang-piga ka na. Kapag sobrang gaan, hindi niya na talaga kayang ibato yon sa pinakamalayo na buka ng variator. So, yun ang dahilan kung bakit sinasabi nila na nababawasan ang top speed mo kapag gumamit ka ng magaan na bola. Pero again, technically hindi. Nababawasan ka lang ng top speed kasi lumabas ka sa power band. Pero kung naggaan ka ng bola pero nandun ka pa rin sa loob ng power band, hindi
mababawasan ang top speed mo. Tapos yung iba, sobrang gaan na nga ng bola. Gumamit pa ng matigas na spring. So kita mo, mula sa RPM na to hanggang sa RPM rate na to, nagtapon ka ng gas. Tapos makaka-experience ka ng puro ungol kasi nga may delay siya dahil sa matigas na spring. Tapos sobrang layo na. Kumbaga, yung Tresera na yung pinaka maximum na gear ratio mo eh. Tapos kumbaga, ito na yung maximum RPM ng motor mo. Umiiyak na sa revolution yung motor mo. Pero hindi mo na maaabot yung highest gear ratio. Kasi nga wala na siyang naiaambag na RPM eh. Sagad na. So pag ganito ang setting mo, good luck. So totoo ba na nababawasan ng arangkada at nadadagdagan ng top speed sa mabigat na bola? Ito yung stock. Gumamit ka ng sobrang bigat na bola. Magiging ganito siya. Ulit. Ito yung stock. Ito yung medyo mabigat na bola. At ito yung sobrang bigat ng bola. So kapag nasobrang ka naman sa bigat na bola, sa mabigat na bola, halos ayaw na umusad ng motor mo niyan eh. Mararamdaman mo na pag take off niya pa lang, sa primera pa lang, parang hirap na siyang buhatin ka. Hindi yun dahil mabigat ka, kundi dahil sa sobrang bigat. Kumbaga halos naka-idle ka pa lang, gusto nang bumuka ng bola mo eh. So mawawalan talaga ng hatak yan at mawawalan din ng acceleration yan. Pero kung maipipilit mo yan, ididiin mo at maipipilit mong maabot niya to, hindi actually niyan dinadagdagan yung top speed mo. Yun pa rin ang top speed mo. Mas matagal mo lang maabot. So yun lang muna sa ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung nalabuhan kayo doon, comment lang kayo sa baba. Pero kung may natutunan kayo, thumbs up kayo. Subscribe na rin kayo para updated kayo pag may bago akong upload na videos. Ngayon, kung gusto nyo makita yung ibang mga videos ko tungkol sa motor, click nyo lang yung isa sa mga videos na to. Salamat ulit sa riding community. Kung wala kayo, walang mararating tong channel na to. And kung hindi rin dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng pag-asa na kaya ko palang i-grow ang channel na to. Ride safe mga paps!